Let's open the Bible, Exodus chapter 30. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia sa Exodus, Kapitulo 30. Exodus chapter 30, verse 1. Sa Exodus po, Kapitulo 30, versikulo 1. Verse 1, let's read it together. 3, 2, 1. Gagawa ka ng isang dambana ng pagsusunugan ng insenso. Ito'y gagawin mo mula sa kahoy na akasya. So today, we're going to study the altar of the incense. Kaya sa araw na to, pag-aaralan po natin yung dambana ng insenso. So in the tabernacle is the shadow of Jesus Christ and our Christian life. Kaya yung tabernakulo, ito po yung anino ni Jesucristo at ating buhay Kristiyano. So the altar is the altar of burnt offering. Kaya ang una pong instrumento dito ay yung dambana ng handog na sinusunog. In this altar, the Israel people kill the lamb and burn the flesh. Kaya sa dambana Pour the blood. Kaya sa dambanang ito, pinapatay po ng mga Israelita yung mga tupa at binubuhos yung dugo. That indicates the blood of Jesus Christ. Ito po'y kumakatawan sa dugo ng Panginoong Jesucristo. And after that, the priest wash their hands and feet in the laver. At pagkatapos nun, yung pari ay maghugas ng kanyang kamay at paa dun po sa palanggana. So if we really get salvation, we have to live holy. Kaya kapag tayo talaga ay tunay na naligtas, dapat po tayong mamuhay ng may kabanalan. And here is the holy place. At nakita po yung dakong banal. In the holy place, there is the displayed bread that indicates the word of God. Kaya sa dakong banal po, meron po ditong hapag ng tinapay, ito po'y kumakatawan sa salita ng Diyos. And here is the golden lampstand. At nakita po yung gintong ilawan. So like a lampstand shine the light, we have to shine the light in the word. Kagaya po ng ilawan na sumisikat ng ilaw, dapat po tayong maging ilaw ng sanlibutan. And between the holy place and the most holy place and the holy place, there is the altar of incense. Kaya sa pagitan po ng dakong banal at sa dakong kabanal-banalan, meron po ditong dambana ng insenso. That indicates a prayer. At ito po'y kumakatawan sa pananalangin. So think about this. In the tabernacle, there are two altar. Kaya pag-isipan niyo po ito, doon po sa tabernakulo, meron pong dalawang dambana. The first is the altar of burnt offering, and second is the altar of incense. Kaya ang una po, yung dambana ng handog na sinusunog, at yung pangalawa naman po, yung dambana ng insenso. So without passing the altar of burnt offering, nobody can reach the altar of incense. Kaya kung hindi po nila lalagpasan yung dambana ng handog na sinusunog, hindi po sila makakarating doon po sa dambana ng insenso. It means, if we don't get salvation by the blood of Jesus Christ, we are not qualified. We don't have the right to pray to God. Kaya kapag hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, hindi po tayo kwalipikado na manalangin para sa Diyos. Only saved people can pray, and God listen the prayer of saved people. Kaya yung mga ligtas lamang na tao, yung maaring makapanalangin sa Diyos at diringgin ito ng Diyos at tutuparin po ito ng Diyos. Let's look at the John. Please bookmark here, and let's look at the John chapter 16. Kaya lagyan po natin ito ng tanda at dako po tayo sa 1 Kapitulo 16. John chapter 16, verse 24. Sa 1 Kapitulo 16, versikulo 24. Until now, it means until you get salvation, you have asked nothing in my name. Kaya hanggang ngayon, wala pa kayong hinihing anuman sa pangalan ko, hanggang sa hindi pa po tayo naliligtas. Then, until we get salvation, even though we pray to God, because of our sins, we are separated from God. Kaya dahil hindi pa po tayo ligtas, kahit man na manalangin po tayo sa Diyos, hindi po ito diringgin ng Diyos dahil tayo po ay naihiwalay sa Diyos. That's why Bible says God will not hear our prayer. Kaya po malinaw na sinasabi ng Biblia na yung ating panalangin ay hindi papakinggan ng Diyos. God cannot answer our prayer. Kaya hindi po sasagutin ng Diyos yung ating panalangin. Think about this. If God answers, people think, I'm saved. Kaya po, pag-isipan niyo po ito, kapag sinagot po ito ng Diyos, iisipin po ng mga tao, ligtas pala ako. That's why until we get salvation, God doesn't want to answer. God cannot answer our prayer. Kaya hanggang sa maligtas po tayo, hindi po tayo papakinggan yung ating panalangin ng Diyos. But ask,
And after we got salvation, Jesus said, "Ask, you will receive, and that your joy may be full." Kaya pagkatapos na maligtas, sinasabi po ni Jesucristo, kayo humingi at kayo tatanggap. So, after we pass through the altar of the burnt offering, we can reach the altar of incense. Kaya pagkatapos nating malampasan yung dambana ng handog na sinusunog, makakarating na po tayo dun sa dambana ng insenso. Do you know Esther? Kaya kilala niyo po ba si Esther? The Esther was an ordinary woman. Kaya si Esther po ay normal lang na tao. But King Ahasuerus chose her to be a queen. Pero pinili po siya ni Haring Ahasuerus bilang reyna. Then, as an ordinary woman, she couldn't ask anything to the king. Kaya bilang ordinaryong tao, hindi po siya makakahingi ng anuman sa hari. But when they got married and when she became a queen, she can ask so many things to the king. Pero nung sila po ay kasal at siya po ay naging reyna, maaari na po siyang humingi ng anumang bagay sa hari. That's why she saved Israel people. Kaya po nagawa niya pong iligtas yung mga Israelita. Before we got salvation, before we become a children of God or the bride of God, we cannot pray and God cannot listen to our prayer. Kaya bago po tayo maligtas, bago po tayo maging babaeng ikakasal ni Kristo, hindi po tayo papakinggan yung ating mga panalangin ng Diyos. That's why we have to know the prayer is the great privilege as a saved people. Kaya dapat po nating malaman na yung pananalangin ay dakilang pribilehiyo para sa mga ligtas na tao. So if you don't pray, if you don't ask anything to God, sayang. Kaya kapag hindi po kayo nananalangin para sa Diyos, sayang po ito. Tama po ba? To the parents, the one pastor went to America at the first time. Kaya That was the first time. Kaya meron pong isang pastor na pumunta po doon sa Amerika ng unang beses pa lang. He never experienced to go abroad. Kaya wala pa po siyang karanasan na pumunta sa ibang bansa. He never experienced to take an airplane. Kaya hindi niya po naranasan na sumakay ng eroplano. So he was so nervous. Kaya po siya po talaga ay takot na takot. And he didn't bring the wallet. Kaya hindi po niya nadala yung kanyang pitaka. Then from the first line, the stewardess served the meal. Kaya po mula sa unang line, yung stewardess po ay nagbibigay ng mga pagkain. What do you like? Anong gusto niyo? Beef or chicken? Baka ba o manok? Then everyone ordered the meal. Kaya lahat po ng mga tao ay umorder ng pagkain. But that pastor, this is a true story, that pastor really think, oh, I don't have money. Kaya po ito pa talaga yung tunay na kwento. Kaya yung pastor na ito, iniisip niya, wala akong pera. So he said, it's okay, no thanks. Kaya sabi niya, hindi, okay lang. Salamat na lang. And in the morning, after sleep, in the morning, they ask again. Kaya nung mag-umaga na, sila po muli ay tinanong, What kind of breakfast do you want? anong klaseng almusal yung gusto mo? In his heart, I don't have money. So Kaya- it's okay, it's okay. Kaya sa puso niya, wala talaga akong pera, kaya okay lang. Then the next passenger asked, why do you don't eat anything? Kaya tinanong po siya ng kanyang katabing pasahero, bakit hindi ka kumakain? I'm so shy to say, but I don't have money. Kaya nahiya kasi akong sabihin na wala akong pera. Then he said, oh, why? In your ticket, all the meals include. Kaya bakit hindi humingi sa ticket mo kasama naman yung lahat ng pagkain? Why you didn't eat? Bakit hindi ka kumain? It's free. Libre lang iyon. Then he asked the meal, but it's too late. Kaya humingi po siya ng pagkain pero huli na po. Already land. Kaya nakababa na po sila ng eroplano. Sayang. Sayang po. That was free, and whatever he wants, he can choose and eat, but he rejected. Kaya yun lamang po ay libre. Kaya kahit anong pagkain yung hingin niya, bibigay po ito pero hindi po siya nakakuha. Prayer is our right. Kaya yung pananalangin, ito po yung ating karapatan. Jesus already promised, ask, then you will receive it. Kaya malinaw na po sinasabi ni Jesucristo, kayo humingi at kayo tatanggap. But so many brothers and sisters don't receive the answer of prayer because they don't pray. Pero maraming mga kapatiran yung hindi nakakatanggap ng kanilang panalangin dahil hindi po sila They humihingi. said, no thanks. Kaya sinasabi nila, hindi, okay lang. It's okay. Okay lang. That's why they don't get all the blessing from God. Kaya hindi po sila nakakatanggap ng maraming pagpapala mula sa Diyos. So, after we pass the altar of the burnt offering, we can pray. Kaya pagkatapos nating malampasan yung dambana ng handog na sinusunog,
maaari na po tayong manalangin. Let's look at the Revelation chapter 5 verse 8. Kaya dako po tayo sa Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 8. Apocalypse chapter 5 verse 8. Sa Kapitulo 5 po, versikulo 8. So Bible clearly says the incense is the prayer of saints. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na yung puno ng insenso, ito po yung pananalangin ng mga banal. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkakuha niya sa aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagtipa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto ng puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Incense, that's the prayer of the saved people. Kaya yung insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. So when we burn the incense, the smoke ascend upward. Kaya kapag ating susunugin yung insenso, yung usok po ay papataas. Like this, when we pray, the angel receive our prayer in the golden dish, plate, and go to report our prayer to God. Kaya kapag tayo nananalangin, yung anghel po ay dinadala yung ating panalangin sa pamamagitan ng gintong plato at nire-report po ito sa Diyos. So, the angel receive our prayer in the golden bowls. It means our prayer is so precious. Kaya yung ating panalangin ay nilalagay doon sa mangkok na ginto, kaya yung ating pananalangin ay napakahalaga. And he goes up to report, angel goes to upward to report to God. It means God must listen our prayer. Kaya yung anghel ay dinadala yung ating panalangin sa papaitaas, kaya yung ating panalangin ay papakinggan po ng Diyos. And the fragrance, incense is the sweet aroma. So it means God wants to listen our prayer. Kaya yung insenso ay matamis na amoy, kaya yung Diyos ay papakinggan yung ating panalangin. So the altar of incense is in between holy place and the most holy place. It means the connection between God and the saved people is a prayer. Kaya yung dambana ng insenso ay nakalagay po sa pagitan ng dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Kaya yung ating mga panalangin ay papakinggan po ng Diyos. How can we communicate with God? Kaya paano po ba tayo makakapag-usap sa Diyos? In order to listen the God's word, we need the word of God. Kaya upang mapakinggan yung salita ng Diyos, kailangan po natin ng salita ng Diyos. In order to talk to God, we need to pray. Kaya upang makausap naman yung Diyos, kailangan po nating manalangin. Let's go back to Exodus chapter 30, Kaya dako po tayo sa Exodus Kapitulo 30, verses 7 and 8. versikulo 7 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay, 7 and 8, 3, 2, 1. Maghahanap si Aaron sa ibabaw nito ng mababangong insenso umaga upang niyang inayos sa mga ay ihandog niya yun. At sindihan ni Aaron ang mga gabi, kanyang ihandog iyon bilang isang insensong patuloy na handog sa harapan ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. So God command the Israelite, the priest should burn the incense every morning and every night. Kaya malinaw na inutusan po ng Diyos yung mga Israelita na magsunog doon sa insenso sa umaga at sa gabi. So it means we have to pray continuously. Kaya ibig sabihin, kinakailangan po nating patuloy na manalangin. We have to raise our prayer to God continuously. Kaya dapat po nating itaas yung ating mga panalangin ng patuloy sa Diyos. Sometimes we pray but stop because we cannot see the answer of our prayer. Kaya kung minsan tayo humihinto sa pananalangin dahil hindi natin nakikita yung sagot ng Diyos. Sometimes we are tired to pray. Kaya kung minsan naman napapagod na tayo para manalangin. But Bible clearly says we have to continue to pray until we get the answer. Pero malino na sinasabi ng Biblia, dapat patuloy tayong manalangin hanggang sa tuparin ito. Let's look at Luke chapter 18. Kaya dako po tayo sa Lucas Kapitulo 18. Luke chapter 18 verse 1. Sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 1. Jesus shared this parable. Kaya binahagi po ni Jesucristo yung talinhagang ito. Then he spoke a parable to them that man always ought to pray, not lose heart. Luke chapter 18 verse 1.
Luke. Sorry po, Lucas, Lucas, Kapitulo 18, versikulo 1. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. So here is one widow. Kaya nakita po yung babaeng balo. She really need the help. Talagang kailangan niya ng tulong. So in order to ask help, she visited the one judge. Kaya upang humingi ng tulong, siya po ay pumunta sa isang hukom. This judge is evil. Kaya yung hukom na ito ay masama. So he doesn't want to listen that the favor. Kaya ayaw niya pong pakinggan yung kanyang reklamo. He doesn't want to help this widow. Kaya ayaw niya pong tulungan itong babaeng balong ito. But finally, this widow get the help. Pero sa kahulihan, nakatanggap po ng tulong yung babaeng balong ito. How? Paano po? She didn't do anything else but keep visiting. Wala po siyang ginawang anuman, kundi siya lang po ay patuloy na bumibisita. She kept asking the help to this church. Patuloy po siyang humihingi ng tulong dito sa hukom na ito. Please help me. Pakiusap, tulungan mo ako. I don't want to listen. Ayokong ikaw pakinggan. Next day, she visit again and please help me. Sa kinabukasan, siya po ay pumunta ulit at sinabi niya, pakiusap, tulungan mo ako. She asked again and again. Finally, the judge says, okay, I'll help you. Kaya araw-araw patuloy po siyang humingi ng tulong, kaya sinabi ng hukom sa kahulihan, sige, tutulungan na nga kita. That's why the Jesus said, verse 7, Kaya, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. at hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Yes. So, even though the widow, if the widow received the help, why not? The Son of God cannot receive the help. Kaya paano na lang yung babaeng balo ay nakatanggap ng tulong? Paano na lamang po yung mga ligtas na Kristyano ay tutulungan po ng Diyos? The verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan, gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Jesus said, when the Son of Man comes, it means when the Jesus comes again, will he really find the face on the earth? It means, can I see the saved people who can continue to pray no matter what happens? Kaya pagparito ng anak ng tao, ibig sabihin yung ito pa yung pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, makakapatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ibig sabihin, makakakita kaya siya ng isang Kristyano na patuloy na mananalangin sa Diyos? God command to burn the incense day and night. Kaya itusan po sila ng Diyos na magsunog ng insenso araw at gabi. Jesus really want to see the saved people to continue to pray even though the situation is getting worse, even though the answer is delayed, no matter what happens. Kaya ninanais po talaga ng Panginoong Jesucristo na makita yung mga Kristyano na patuloy na manalangin kahit na hindi po ito nasasagot at kahit na naantala po ito. So the Jesus said, when I come again, can I see the such brethren who continue to pray? Kaya sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kapag ako ba'y dumating, makakakita ba ako ng Kristiyanong na may pananampalatayang ganito? When we look at the life of Jesus, we can see he was a great example for prayer. Kaya kung ating titingnan yung buhay po ni Jesucristo, siya po ay napakamagandang halimbawa ng pananalangin. Early in the morning, he woke up and prayed. Kaya sa kinaumagahan, ay siya na po ay nananalangin. So he started one day, every day with a prayer. Kaya inumpisa niya po yung kanyang araw sa pamamagitan ng panalangin. And no matter what happens, he was not discouraged. He continued to pray. Kaya kahit anumang mangyari, hindi po siya napanghihinaan ng loob, patuloy po siyang nananalangin. Let's look at the Luke chapter 6. Kaya dako po tayo sa Lucas, Kapitulo 6. Luke chapter 6, verse 12. Sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12. Before Jesus chose the 12 disciples, he prayed for whole night. Kaya bago papiliin ng Panginoong Jesucristo yung 12 apostol, siya na po ay nananalangin ng buong magdamag. Would you read the verse 12? Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Yes. So, as Jesus prayed, we have to pray always.
Kaya kagaya ng ginagawang panalangin ni Jesucristo, dapat po tayong palaging manalangin. Especially before Jesus died on the cross, he prayed so earnestly. Kaya lalong-lalo na po nung bago po mamatay yung Panginoong Jesucristo doon sa cross, siya po ay taimtim na nanalangin. Let's look at the Luke chapter 22, Kaya dako po tayo sa Lucas Kapitulo 22, verse 39 and 40. versikulo 39 hanggang 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y lumabas at pumaroon, gaya ng kanyang nakaugalian, sa bundok ng mga olibo, at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. Nang siya'y dumating sa pook na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. As he was accustomed, it means it's not the only one time. Kaya gaya ng kanyang nakaugalian, ibig sabihin, hindi lamang po ito isang beses lang. Whenever he need something to pray, he used to go to the mountain of Olives. Kaya sa mga panahon na dapat siyang manalangin, pumupunta po siya sa bundok ng mga olibo. And he didn't pray to show his prayer to others. Kaya hindi po siya nanalangin upang ipakita yung panalangin sa ibang mga tao. On the mountain, quietly, he prayed only for God. Kaya sa bundok, doon po siya nanalangin ng tahimik para sa Diyos. So before he was crucified, he went to the mountain of Olives and he prayed so sincerely. Kaya bago po siya ipako doon sa krus, pumunta po siya sa bundok ng Olibo upang taimtim na manalangin. The verse 44 says, his sweat became like great drops of blood. Kaya sa versikulo 44, ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo. So Jesus is God. Kaya si Jesucristo, siya po yung Diyos. But to endure all the suffering and to achieve the will of God, he prayed so honestly. Kaya kahit na dumanas po siya ng pagdurusa at kahit na marami po siyang mga kahirapang naranasan, siya pa rin po ay nanalangin ng taimtim sa Diyos. Then, if Jesus prayed this much in order to achieve the will of God, how much do we have to pray? Kaya gano'n na lang po yung dapat na gawin nating pananalangin, kagaya na po ng Panginoong Jesucristo. If Jesus prayed like his sweat becomes, as much as his sweat becomes blood, how much do we have to pray? Kaya paano na lang po kung yung kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo, ganito po dapat tayo manalangin. So the verse 40, Jesus said to the disciples, pray, then you may not enter into temptation. Kaya sinabi niya po sa kanyang mga alagad, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. But they slept. Pero sila po ay natulog. So Jesus woke them up, and you have to pray. Kaya sila po ay ginising ni Jesucristo at sinabi sa kanila, dapat kayong manalangin. But they slept again. Pero natulog sila ulit. Jesus pray and pray, even though he is God. And the disciples, even though they are so weak, they didn't pray. Kaya kahit na si Jesucristo ay yung Diyos, lagi po siyang nanalangin. Pero yung yung kanyang mga alagad, kahit na sila lang ay ordinaryong tao, sila ay hindi nananalangin. And what happened? Kaya ano pong nangyari? Apostle Peter denied Jesus 3 times. Kaya si Apostol Pedro ay itinanggi si Jesucristo ng 3 ulit. What if he prayed? Then what? Maybe he could overcome that temptation. Kaya paano na lamang po kung siya ay nananalangin, malalagpasan niya po sana yung tuksong ito. Jesus already knew how much we are weak. Kaya alam na po ng Panginoong Jesucristo kung gaano po tayo kahina. That's why Jesus asked us to pray continuously. Kaya sinabihan po tayo ng Panginoong Jesucristo na patuloy na manalangin. And let's look at the verse 31. Kaya dako po tayo sa versikulo 31. Jesus prayed even for Peter. Kaya maging si Jesucristo, ipinalangin niya po si Simon Pedro. The 31 and 32, let's read it together. 3, 2, 1. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo ng trigo, subalit ako ay nananalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Jesus prayed for himself. Kaya siya rin po, si Jesucristo ay nanalangin para sa kanyang sarili. Jesus prayed for all unsaved people. Kaya si Jesucristo ay nanalangin para sa mga lahat ng mga ligtas na
Kristiyano. And also, Jesus prayed for all saved people. Kaya maging si Jesucristo ay nananalangin para sa mga ligtas na tao. Even now, Jesus is praying for us. Kaya maging sa oras na ito, ipinapanalangin po tayo ng Panginoong So Jesucristo. prayer means asking God. Kaya yung pananalangin, ibig sabihin, paghingi po sa Diyos. Prayer means we don't decide by ourselves. Kaya yung ibig sabihin ng pananalangin, hindi po tayo magdidesisyon sa ating sarili. Prayer means we rely on God because we are weak. Kaya yung pananalangin ay tayo po ay aasa sa Diyos dahil tayo ay mahina. So those who don't pray means they don't rely on God. Kaya yung mga taong hindi nananalangin, ibig sabihin, hindi po sila umaasa sa Diyos. They think they can do anything by themselves. Iniisip nila na kaya po nilang gawin yung lahat ng mga bagay gamit yung kanilang sarili. If we completely understand how weak we are, we realize that we must pray. Kaya kung atin talagang maunawaan kung gaano po tayo kahina, dapat po tayong mananalangin. So God says we have to continue to pray. Kaya sinasabi ng Diyos na tayo dapat ay patuloy na manalangin. Let's look at the book of Judges. Kaya dako po tayo sa mga aklat ng hukom. Judges chapter 1 verse 1. Sa mga hukom po, Kapitulo 1, versikulo 1. Judges chapter 1 verse 1. Sa mga hukom po, Kapitulo 1, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkamatay ni Josue, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, sino ang mangunguna sa amin upang labanan ang mga Kananeo? After death of Joshua, it means after Israelite conquered the land of Canaan, Kaya pagkatapos ng kamatayan ni Josue, ibig sabihin, pagkatapos po nilang masakop yung lupain ng Kanaan. then Israelite always ask to God. Kaya yung mga Israelita, lagi po sila nagtatanong sa Diyos. If you study the life of David, he asked very detailed things. Kaya kung pag-aaralan po natin yung buhay ni David, labis po siyang nang humingi ng tanong ng eksakto. Lord, shall we fight? Panginoon, kami ba ay makikipagdigma? How can we fight? Paano kami lalaban? We have to arrange our army here or there. Ilalagay ba namin yung aming hukbo dito o doon? So the David already knew how weak he is. Kaya alam na po ni David kung gaano po siya kahina. That's why he always asked to the Lord. Kaya palagi po siyang humingi ng tulong sa Diyos. Israelite always asked in the Judges chapter 1. Kaya yung mga Israelita din po ay laging humihingi ng tulong sa Diyos sa Hukom Kapitulo 1. That's why even though they were weak, God protected them. Kaya kahit na sila po ay mahina, sila po ay poprotektahan po ng Diyos. But let's look at the Judges chapter 21, Kaya dako po tayo sa Hukom Kapitulo 21, last chapter and last verse. yung huling kapitulo at huling bersikulo. Judges chapter 21 verse 25. Sa Hukom Kapitulo 21, versikulo 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. They didn't ask to God anymore. Kaya hindi na po sila humingi ng tulong sa Diyos. Everyone did what was right in his own eyes. Kaya ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. They said the reason why they don't ask to God is in those days there was no king in Israel. Kaya ang dahilan po kung bakit hindi na sila humingi ng tulong sa Diyos ay dahil sa mga araw na iyon, walang hari sa Israel. Actually, there was a king. Kaya sa katunayan, meron pong hari. Who is the king of Israel? Sino po ba yung hari ng Israel? Ang Diyos. So after these judges, they think they don't have a king like other nations. That's why they ask to give them the king. That's the first king is Saul. Kaya pagkatapos ng mga bagay na ito, ay humingi po sila ng hari katulad ng mga ibang mga bansa na nasa paligid po nila. Kaya ibinigay po yung unang hari nila, si Haring Saul. But actually, from the beginning to the end, God was always king of Israel. Kaya sa katunayan, mula sa umpisa hanggang sa dulo,
Ang Diyos na po yung naging hari ng mga Israel. But they didn't regard God as a king. Pero hindi po nila kinilala yung Diyos bilang hari. That's why they said there is no king in Israel, Kaya sinabi nila walang hari sa Israel. and they just decide without asking to God. Kaya sila lamang po ay nagdesisyon ng hindi humihingi ng tulong sa Diyos. In our Christian life, sometimes we don't pray, it means we don't ask to God Kaya to sa- decide. Kaya sa ating buhay Kristiyano, hindi po tayo nananalangin, ibig sabihin hindi po tayo nagtatanong sa Diyos, Then we just decide. kaya tayo lamang po ay nagdedesisyon sa ating sarili. Like Israelite. Kagaya po ng mga Israelitang ito. If we really understand how weak we are, and if we really serve the Lord as a king, we have to pray and ask to the Lord about all our life. Kaya kapag ating nalaman na tayo mahina sa harapan ng Diyos at ninanais nating pagsilbihan yung Diyos, dapat po tayong palaging manalangin sa Diyos. When the airplane take off, with the control tower, they always communicate. Kaya kapag yung eroplano po ay papalipad na, gamit yung control tower, sila po ay nakikipag-usap sa kanila. Until it reaches the destination. Kaya hanggang sa makarating po sila doon sa kanilang patutunguhan. Because it can be lost and it can be in danger. Dahil maaari po itong mawala at mapahamak. In our Christian life, we have to communicate with God Kaya- until we go to heaven. Kaya sa ating buhay Kristiyano, dapat po tayo makipag-usap sa Diyos hanggang sa pumunta tayo ng langit. Because in our Christian life, sometimes we can get lost or we can be in danger. Kaya dahil sa ating buhay Kristiyano, maaari po tayong mawala o mapunta sa panganib. So the way to communicate with God is prayer. At yung paraan para makipag-usap sa Diyos ay yung pananalangin. So Bible says we have to pray always. Kaya sinasabi ng Biblia, dapat po tayong manalangin palagi. Let's look at the Nehemiah. Kaya dako po tayo sa Nehemias, Nehemiah chapter 1 verse 3. sa Nehemias po, Kapitulo 1, versikulo 3. Nehemiah chapter 1 verse 3. Nehemi- Here, the Nehemiah heard the really bad news. The last part, the wall of the Jerusalem is broken down and each gate were burnt with the fire. Kaya sa oras na ito, nakarinig po ng masamang balita si Nehemias na ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Then what was the first thing he did? Kaya ano po ba yung unang bagay na kanyang ginawa? When he heard that the Jerusalem was destroyed and the world was destroyed, first thing he did is prayer. Kaya yung nalaman niya na yung pader ng Jerusalem ay nawasak at yung mga pintuan ay natupok, ang una po niyang ginawa ay yung manalangin. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. I was fasting and praying before God of heaven. Kaya ako'y patuloy na nag-ayuno at nanalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Instead of going to friends where the being disappointed, he start to pray. Kaya imbis na pumunta sa mga kaibigan o manlumo na lang, siya po ay nag-umpisa manalangin. Verse 5, I prayed, Lord, God of heaven. Kaya sinabi niya, aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit. And verse 6, in the middle, he prayed, I prayed before you now, day and night. Day and night, he continued to pray. Kaya sa Kapitulo 6, sa gitnang parte, na aking idinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi, kaya palagi po siyang nananalangin araw at gabi. And he, verse 6, about the sin of Israelite, he truly repent. Kaya sa versikulo 6, yung patungkol sa kasalanan ng mga Israelita, talaga pong labis silang tunay na nagsisi. So as a clean vessel, he continued to pray. Kaya bilang malinis na kasangkapan, siya po ay patuloy na nanalangin. Verse 6, would you read? Makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod.
aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo, ako at ang aking sambahayan ay nagkasala. While we are praying, if there is some sins, if God remind us our sins were hidden things, we have to truly repent and continue to pray. Kaya kapag tayo nananalangin at meron po tayong lihim na kasalanan, tayo po talaga ay labis na tunay na magsisisi at papakinggan po ng Diyos yung ating mga panalangin. Then chapter 2 verse 4, Kaya- while he continued to pray, he was praying, the king asked him. Kaya habang patuloy po siyang nananalangin, yung hari po ay tinanong po siya. The verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan? Kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. What do you request? Kaya ano ba ang iyong hinihiling? What do you want? Ano ba ang iyong gusto? It's not the only the word of king, it's the word of answer of God. Kaya hindi lamang po ito salita ng hari, ito po yung salita ng kasagutan ng panalangin sa Diyos. Even that moment, he prayed to God of heaven. Kaya maging sa oras na ito, siya po'y nanalangin sa Diyos ng langit. Can you imagine how he prayed at that moment? Kaya naiisip niyo po ba kung paano po siya nanalangin sa oras na ito? When God asked, what do you want? Then, okay, wait lang po. Kaya sinabi ng hari sa kanya, anong kahilingan mo? Sinabi ba niya, wait lang? Probably he didn't pray like this. Kaya sa katunayan, hindi po siya nanalangin ng ganito In his heart, sa he kanyang puso. prayed to God. Kaya sa kanyang puso nanalangin po sa Diyos. He really understand this is the answer of his prayer. Kaya labis niya pong nalaman na ito po talaga ay kasagutan ng panalangin sa Diyos. While we are praying, we understand, we know, we recognize what is the chance to get the answer of our prayer. Kaya habang tayo nananalangin, alam po natin kung ano po yung tsansa na ito'y masagot ng Diyos. So he said, the verse 5, the last part, I may build, would you read verse 5? Aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. So we have to remember the Nehemiah is a really high-ranking person in Babylon. Kaya dapat po nating malaman na si Nehemias ay mataas yung katungkulan. So going to Jerusalem and build the walls of the Jerusalem is big sacrifice because he have to leave everything in Babylon. Kaya upang itayo yung pader ng Jerusalem, kinakailangan niya pong iwan yung malaking gawain dahil siya po ay isang gobernador doon sa Babylonia. But while he was praying, God prepared his heart to sacrifice everything. Kaya habang nananalangin po siya, yung kanyang puso ay inihahanda po ng Diyos upang sakripisyo para sa gawain ito. Maybe when he start to pray at the beginning, he maybe just prayed, Lord, somebody may rebuild the walls and the temple. Kaya sa umpisa siguro, ganito yung kanyang panalangin na, Panginoon, nawa mayroong tao na magtayo ng pader ng Jerusalem. But while he was praying more and more, his heart is already ready. Kaya habang patuloy po siyang nanalangin ng paulit-ulit, yung kanyang puso ay nagiging handa. Lord, I also want to join the mission. Kaya Panginoon, ninanais ko rin na makiisa sa misyong iyon. If you give me the chance, I'm ready to sacrifice everything. Kung bibigyan mo lamang ako ng pagkakataon na magsakripisyo, handa po akong isakripisyo lahat ng mga bagay. Then one day he got the chance. The king asked him, what do you want? Kaya sa kaulihan, nagkaroon po siya ng tsansa, kaya sinabi ng hari, anong gusto mo? He boldly answered, please allow me to go to Jerusalem to build walls of Okay. Jerusalem. Kaya nang may katapangan, sinabi niya po na pahintulutan mo akong makapunta sa Jerusalem upang itayo yung mga pader. Sometimes we think, how can we sacrifice everything for God? Kaya kung minsan iniisip po natin, paano ko ba maisasakripisyo yung lahat ng mga bagay para sa Diyos? If we pray, God prepared our heart. Kaya kapag tayo nanalangin, yung ating puso ay ihahanda po ng Diyos. When we pray, God give us the courage to ask something more. Kaya kapag tayo nananalangin, binibigyan po tayo ng lakas ng loob ng Diyos upang humingi pa ng ibang bagay. When we pray, we can be used by God more preciously. Kaya kung
tayo patuloy na mananalangin, tayo po'y gagamitin ng gusto ng Diyos ng mahalaga. So how can we evangelize our people? Kaya paano ba natin ma-evangelize yung ating mga sambahayan? Pastor, they are so stubborn. They don't want to listen to the Bible seminar. Panginoon, Pastor, napakatigas ng kanilang ulo. Ayaw po nilang makinig ng Bible seminar. They don't want to join the summer retreat. Ayaw po nilang makilahok sa summer retreat. Please remember Nehemiah. Kaya pakiusap, alalahanin niyo po si Nehemias. Instead of being discouraged, he start to pray. Kaya imbes na manlumo, nagumpisa po siyang manalangin. Sometimes without prayer, we just worry. Kaya kung minsan, nang walang pananalangin, nag-aalala lamang tayo. Instead of being worried, we have to pray continuously. Kaya imbes na mag-alala, dapat po tayong patuloy na manalangin. Let's go back to Exodus chapter 30, Kaya balik po tayo sa Exodus, Kapitulo 30, verse 1 and 2. versikulo 1 hanggang 2. Verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gagawa ka ng isang dambana ng pagsusunugan ng insenso. Ito'y gagawin mo mula sa kahoy na akasya. Isang siko ang magiging haba niyon at isang siko ang luwang. Magiging pakisukat iyon at 2 siko ang magiging taas. Ang mga sungay niyon ay isang piraso niyon. Yes. So the Bible says, the altar of incense, the four corners, there are horns. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na sa mga dulo po ng insenso ay mayroong mga sungay. So the last part in verse 2, each horn shall be of one piece with it. Kaya sa dulong parte ng verse 2, ang mga sungay niyon ay kaisang piraso niyon. Horn symbolize the power in the Bible. Kaya yung sungay, kumakatawan po ito ng kapangyarihan sa Biblia. So it means when we pray, it has a power. There is the power of our prayer. Kaya ibig sabihin, kapag tayo mananalangin, meron po yung kapangyarihan. The saved people's prayer is so powerful. Kaya yung panalangin ng mga ligtas na Kristiyano ay napakamakapangyarihan. Let's look at the James chapter 1. Kaya dako po tayo sa Santiago, Kapitulo 1. That's why if we don't believe the power of prayer, we cannot receive the answer. Kaya kapag hindi po tayo maniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin, hindi po natin makukuha yung kasagutan. James chapter 1, verse 5 first. 5, would you read? Sa verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay bibigay sa Kanya. God wants to give us more. Kaya ninanais po ng Diyos na tayo bigyan ng higit pa. So He allows us to pray. Kaya tayo pinahintulutan ng Diyos na manalangin. But if we don't believe the power of God, even though we pray, we cannot expect to receive the answer. Kaya kung hindi po tayo maniniwala sa kapangyarihan po ng Diyos, kahit na manalangin po tayo, ang ating panalangin po ay hindi masasagot. Verse 6 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Yes. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Yes. So if we really believe the power of prayer, when we pray, we have to expect to receive that answer. Kaya kapag tayo talaga'y nananampalataya sa kapangyarihan ng pananalangin, kaya kapag tayo nananalangin, dapat po nating maisip na ito'y sasagutin. There is a small church in the province. Kaya meron pong maliit na iglesia doon sa probinsya. For many months, they didn't have the rain. Kaya sa mahabang panahon, hindi po sila nagkaroon ng ulan. So they cannot harvest well. Kaya hindi po sila makapag-ani. So all the brothers and sisters decide to pray all together for rain. Kaya lahat ng mga kapatiran ay sama-samang nananalangin upang umulan. So they decide to go to the mountain. Kaya sila ay nagdesisyon na pumunta doon sa bundok. When they leave, one child said, I forgot to bring umbrella. Kaya nung sila ay paalis na, yung isang bata ay sinabi, nakalimutan kong magdala ng payong. Then all the congregation scolded him. It's so shiny
And the heart, why do you need the umbrella? Kaya yung buong iglesia ay nagsabi sa kanya, napakainit, bakit kailangan mo pang magdala ng payong? Then he said, we go to pray for raining. At sinabi po niya, di ba tayo pupunta doon upang umulan? So only this child really believed the power of prayer. Kaya yung bata lamang ito, yung talagang lubos na naniniwala doon sa kapangyarihan ng panalangin. This is just an example, but sometimes we really do like this. Kaya ito lamang po isang halimbawa, pero sa katunayan, kadalasan, ito po yung ating ginagawa. Even though we ask a prayer request, we don't pray. Kaya kahit na tayo ay humingi ng prayer request, hindi naman tayo nananalangin. Even though we pray, we don't expect the answer of our prayer. Kaya kahit na nanalangin tayo, hindi po natin inaasahan yung sagot ng Diyos. Bible says, if you don't believe the power of God, don't expect to receive the answer of prayer. Kaya sinasabi ng Biblia, kung hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin ng Diyos, kaya wag mo nang asahan na sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Let's look at James chapter 5. Kaya dako po tayo sa Santiago, Kapitulo 5. Verse 15. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 15. The verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Yes. The effective, fervent prayer of the righteous man avails much. It means the prayer of the saved people is so powerful. Kaya sinabi, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ibig sabihin, yung panalangin ng mga Kristiyano ay makapangyarihan. So it mentioned about the example with Eliah, verse 17 and 18. Kaya nagbigay po dito ng isang halimbawa sa versikulo 17 kay Elias. When he prayed, for 3.5 years, there was no rain in Israel. Kaya nung siya ay nanalangin, sa loob ng 3 kalahating taon, hindi po umulan sa Israel. But when he prayed again, the heaven is opened and it rained. Kaya nung nanalangin po siya ulit, yung langit ay nabuksan at umulan. By his prayer, heaven is closed and opened. Kaya sa pamamagitan ng kanyang panalangin, yung langit ay bumubukas at sumasara. So who will open the heaven and ask you the help? Through the help of God to save the people. Kaya sino ba yung magbubukas ng langit upang humingi ng tulong para sa mga kaluluwa sa Diyos? Save the people who really pray. Kaya yung mga ligtas na Kristiyano na talagang nananalangin. Save the people who really believe the power of prayer. Yung mga Kristiyano na labis na nananampalataya sa kapangyarihan ng panalangin. So by our prayer, we can open the heaven and we can draw the God's help in order to save the lost souls, in order to take care of the brothers and sisters. Kaya sa pamamagitan ng ating panalangin, maaari nating mabuksan yung langit at maaari po nating tulungan yung mga tao na maligtas at makapamumuhay sa Diyos. Like in the altar of incense, there are 4 horns. Our prayer is powerful. Kaya gaya po ng yung dambana ng insenso ay may sungay, yung ating panalangin ay makapangyarihan. There is the George Mueller. Kaya meron po dito si George Mueller. He is called a man of prayer. Kaya binansagan po siyang ama ng panalangin. I read his book. He received the answer of prayer, specific answers, more than 50,000 times in his whole life. Kaya nabasa ko po yung kanyang libro at nakalagay po doon na yung kanyang panalangin ay nasagot ng 15,000 beses. He cared the thousands of orphans. Kaya siya po yung namamahala sa mga batang inampon. Then there was so many struggling, but he could care them with the help of with the answer of his prayer. Kaya marami po siyang kahirapan, pero sa pamamagitan ng sagot ng kanyang pananalangin, siya po ay kanyang napatnubayan sila. So one day, he didn't have any food. Kaya isang araw, wala na po silang pagkain. But he just believed and gathered all the children and he prayed. Kaya kahit na wala silang pagkain,
Pinagsama-sama niya lang yung mga bata at sila ay sama-samang nananalangin. Lord, thank you for carrying us and always protecting us. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na paggabay sa amin. Then suddenly, somebody knocked the door. At sa di kalaunan, yung mayroong tao na kumatok sa pintuan. He's a baker, and he said, last night, I couldn't sleep, so I just baked so many bread. Kaya mayroon pong tao doon na panadero at sinabi po niya na kinagabihan, hindi ako makatulog kaya ako na lang ay gumawa ng mga tinapay. And I want to donate. At ninanais ko na ibigay sa inyo ito. And suddenly, the one driver visit the house. Kaya meron din pong isang driver na bumisita doon sa bahay. Then he delivered a lot of milk. Kaya siya po ay nagdala ng napakaraming mga gatas. But suddenly the car was broken, didn't work. Kaya sa di kalaunan, yung sasakyan ay ayaw na pong gumana. And he said he worried all the milk will be spoiled, so he wants to donate to Kaya- the orphans. Kaya inaalala niya na baka yung mga gatas ay mapanis lang, kaya siya na lang po ay nagnanais na ibigay ito sa mga bata. So George Mueller said, prayer is the highest means by which God is able to work in our life. Kaya sinasabi po ni George Mueller na yung pananalangin ay ito yung bagay na makakatanggap po tayo ng kasagutan mula sa Diyos. So the prayer has a power. Kaya yung pananalangin, meron po itong kapangyarihan. It's not just like a form or ritual things. Hindi lamang po ito na nakaugalian na lamang natin. When we pray, God really work in our life. Kaya kapag tayo'y nananalangin, yung Diyos po talaga ay kikilos sa ating buhay. And the Bible says, each horn shall be of one piece with it. Kaya sinasabi ng Biblia na yung mga sungay ay may mga Must sungay be dun sa connected. Must be one piece. All the horns should be one piece. Kaya ibig sabihin na yung mga sungay ay dapat sa isang piraso lamang. It means even though each one's prayer is powerful, when we pray all together with one mind, that will be much more powerful. Kahit na kada isa sa atin yung ating panalangin ay makapangyarihan, pero kapag tayo ay nagsama-samang manalangin para sa isang bagay, mas lalo itong magiging makapangyarihan. So we should pray for coming summer retreat. Kaya dapat po tayong manalangin sa papalapit na summer retreat. Pastor, I cannot join So, hindi ko kayang dumalo. because I have to take care of so many things. Dahil kinakailangan kong pangalagaan yung maraming mga bagay. But please, start to pray. Sa manalangin. If you continue to pray, God will prepare your heart. Kaya kapag ikaw ay patuloy na manalangin, yung Diyos ay ihahanda yung puso. If you continue to pray, God will make a way for you to be able to join the summer retreat. Kung ikaw ay patuloy na mananalangin, gagawa po ng paraan ng Diyos na makasama sa summer retreat. And even God will send the losers who are seeking the truth. At gayon din po, ipapadala po ng Diyos yung mga ligaw na kaluluwa na tunay na naghahanap ng katotohanan. So we should pray all together for summer retreat. Kaya dapat po tayong sama-samang manalangin para sa summer retreat. Also, we should pray for the construction of church building. At dapat din po tayong manalangin ng sama-sama sa pagtatayo ng ating gusali. Actually, it was impossible to buy that expensive lot. Sa katunayan, ito ay imposible na tayo makabili ng napakamahal na lote. But when we pray all together, now we have a lot. Kaya dahil sa sama-sama nating pananalangin, meron na po tayong lote. And with our budget, it's impossible to complete our church building. Kaya imposible po nating matatayo ito ng limitado lamang ang ating budget. That's why we need to pray more. Kaya dapat, ito po yung dahilan kung bakit tayo dapat manalangin. When we pray all together for the construction of our church building, we can see how God works in us. Kaya kung patuloy at sama-sama tayong mananalangin para sa pagtatayo ng ating gusali, makikita po natin kung paano po kikilos yung Diyos sa atin. If you don't pray, you will be so regretful when we complete God's work. Kaya kung hindi ka mananalangin, ikaw po talaga yung manghihinayang kapag nakompleto na yung gawain po ng Diyos. So we have to add our prayer in the work of God. Kaya dapat nating idagdag yung ating pananalangin sa gawain po ng Diyos. Let's go back to Exodus chapter 30. Kaya balik po tayo sa Exodus, Kapitulo 30.
Exodus chapter 30, verse 34. Exodus Kapitulo 30, versikulo 34. 34. So in order to make incense, God command to use these ingredients. Kaya sa paggawa po ng insenso, inutusan po sila ng Diyos na gamitin yung mga kasangkapang ito. Chapter 30, verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mabangong pabango na eksakte, onyx at galbano, at mababangong pabango na may mga purong kamanyang, na bawat isa'y magkakapareho ng bahagi. The name is very difficult, right? Yung pangalan po ay mahirap bigkasin. The first one is stakte. Yung una po ay estakte. So it's the people gathered this stakte when the trees naturally dropped this this incense. Kaya itong estakte na ito ay natural lamang na tumutulo doon sa puno. So the people don't squeeze or don't burn. They just the trees naturally dripped. Kaya hindi po nila ito pinipiga o isinusunog man lang. Ito po ay natural na tumutulo doon sa puno. Then people just gathered. At yun lamang po ay pinagsasama-sama ng mga tao. So it indicates our willing heart. Kaya kumakatawan po ito sa ating bukas na puso. Let's look at 1 Corinthians chapter 2. Kaya dako po tayo sa unang Korinto kapitulo 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Unang Korinto kapitulo 2 versikulo 10. Before we got salvation, we didn't have the Holy Spirit. Kaya bago po tayo maligtas, wala po sa atin yung Espiritu Santo. That's why we couldn't understand God. Kaya hindi po natin maunawaan yung Diyos. The verse 10, would you read? Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, na maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. But when we get salvation and receive the Holy Spirit, through the Holy Spirit, we can understand the heart of God. Kaya sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tayo naligtas. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, malalaman po natin kung ano po yung puso ng Diyos. Verse 11 and 12, would you read? Sapagkat sinong taong nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. So here is a dog. Kaya narito po yung isang aso. Dog doesn't have the spirit. Kaya yung aso, wala po yung espiritu. That's why dog cannot understand a man. Kaya yung aso, hindi niya po maunawaan yung tao. Man can understand other person because they have a spirit. Kaya yung isang tao, maaari niya pong maunawaan yung isa pang tao dahil pareho po silang may espiritu. Like this, man cannot understand God because the man doesn't have the God's spirit, Holy Spirit. Kaya gaya po nito, yung tao po ay hindi maunawaan yung Diyos dahil yung tao ay walang espiritu ng Diyos, yung banal na espiritu. So when we think about how can we pay the rental fee, dog doesn't understand. Kaya kung iisipin natin, paano natin babayaran yung ating renta, yung aso, hindi niya po ito maunawaan. When the person think about what's the purpose of my life, dog still happy. Kaya kung pag-iisipan ng isang tao, ano ba yung layunin ng aking buhay, yung aso, masaya lang siya. Aso, walang idea. No idea. Kaya Just live and happy. Kaya yung aso, palagi lang masaya. When God think how to save all these people, how to establish the church, when God think about this, the unsaved people who don't have the Holy Spirit cannot understand God's heart. Kaya kung pag-iisipan po ng Diyos kung paano ililigtas yung mga tao, paano itatayo yung mga iglesia, yung mga hindi ligtas na mga tao ay hindi po ito maunawaan dahil wala po silang Espiritu Santo. But when we get salvation and receive the Holy Spirit, we really understand the God's heart. Kaya kapag sila naman ay naligtas at magkakaroon ng Espiritu Santo,
labis na po nilang maunawaan yung Diyos. That's why the verse 16, chapter 2, verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sinong nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, subalit na sa amin ang pag-iisip ni Kristo. Yes, now we have a mind of Christ. Kaya ngayon, meron na tayong pag-iisip ni Kristo. We really understand how precious the people's spirit is. Kaya labis na po nating naunawaan kung gaano po kahalaga yung kaluluwa ng mga ligaw na tao. That's why like God's heart is broken, our heart is broken when we look at the lost source. Kaya kung paanong nasasaktan yung puso ng Diyos, ganun din po nasasaktan yung ating puso kapag nakikita natin yung mga ligaw na kaluluwa. That's why we are willing to sacrifice in order to save our people. Kaya nang bukal sa puso, ninanais talaga natin na isakripisyo yung lahat ng mga bagay para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa. We really know how precious the church is. At nalalaman din po natin kung gaano po kahalaga yung iglesia. We really understand how precious our brethren is. At nalalaman din po natin kung gaano po kahalaga yung mga kapatiran. That's why we like to serve. We are willing to serve the church and brethren like a God. Kaya ninanais po natin na pagsilbihan yung iglesia at mga kapatiran gaya po ng paglilingkod sa Diyos. So even though nobody forces us, we are willing to pray to the Lord. Kaya nang walang pumipilit po sa atin, ng bukal sa puso, ninanais nating manalangin sa Diyos. So stakte indicates the willing heart. Kaya yung estakte, kumakatawan po ito sa bukal sa puso. And the second one is onicha. Kaya yung pangalawa naman po ay yung onyx. Onich. Oh. You know the oyster? Alam niyo po yung oyster? Oh. So onicha is made by grinding the shell of the oyster and the shell. Kaya yung onyx po ay nagagawa sa pamamagitan ng pagpino ng shell ng oyster. So the grind means sacrifice. Kaya yung pagpino ay kumakatawan po ito sa pagsasakripisyo. So prayer without sacrifice is a fake. Kaya yung pananalangin na walang sakripisyo ay fake. When we pray, it means we are ready to sacrifice. Kaya kapag tayo'y nananalangin, ibig sabihin, handa tayo magsakripisyo. When we pray, Lord, I want to save my family, it means I want to sacrifice for my family. Kaya kapag tayo nananalangin, Panginoon, nawa maligtas yung aking mga sambahayan, kaya ibig sabihin, handa tayo magsakripisyo ng lahat ng mga bagay para mailigtas sila. And the next one is galbanum. Kaya yung sumunod naman ay galbano. The galbanum itself is it doesn't smell good. Kaya yung galbano ay hindi po maganda yung amoy nito. But the amazing thing is when we mix the galbanum with other ingredient, it smells very nice. Ang nakakamanghang bagay po dito, kapag ating inahalo na yung galbano sa ibang kasangkapan, ay magiging maganda na po yung amoy nito. So, instead of praying alone, when we pray all together for one goal and with one mind, it looks so beautiful in the eyes of God. Kaya sa halip na manalangin tayo mag-isa, kung magsasama-sama tayong mananalangin para sa isang layunin at isang kaisipan, talagang masasagot yung ating pananalangin. So whenever we conduct a Bible seminar, somebody prayed so honestly. Kaya kapag tayo nagsasagawa ng Bible seminar, meron po talagang mga kapatiran na nananalangin ng taimtim. One of the famous pastor in America is Charles Finney, Pastor Charles Finney. Kaya yung isang tanyag po na pastor sa Amerika, ito po si Charles Finney. Then in 1930, so many people got salvation through him. Kaya noong 1930, ay marami pong tao yung naligtas sa pamamagitan niya. Then he confessed that the Mr. Clay always pray for me. Kaya sinabi niya po na si Mr. Clay ay laging nananalangin para sa akin. Even though he never stood in the stage, because of his prayer, I could finish all the Bible seminar. Kaya kahit na hindi siya tumatayo dun sa stage, dahil sa kanyang pananalangin, natatapos ko yung Bible seminar. Even after Bible seminar, he didn't leave the hall and he continued to pray. Kaya kahit na pagkatapos na ng Bible seminar, hindi po siya umaalis dun sa lugar
kundi patuloy po siyang nananalangin. And everyone knows the D.L. Moody, one Ah. of the greatest preacher in America. At kilalang kilala na po ng lahat si D.L. Moody, isang dakilang mangangaral sa Amerika. Then the one sister, Marian Marian, she's a disabled woman. Kaya meron pong isang sister na si Marian, siya po ay disabled na tao, So she always the bedridden. kaya lagi lamang po siyang nakahiga. But she heard the news of D.L. Moody. Pero narinig niya po yung balita patungkol kay D.L. He Moody. heard that by his preaching, so many people are getting salvation. Narinig niya po na sa pamamagitan ng pangangaral ni D.L. Moody, marami pong tao ang naliligtas. So she pray and pray, please, Lord, send him to London church. Kaya labis po siyang nananalangin na, Panginoon, pakiusap, ipadala mo siya sa London Church. Please send him to our church. Pakiusap, ipadala mo siya sa aming iglesia. Then one day, he really visit the London church. Kaya isang araw, talagang bumisita po siya doon sa London Church. That was the day she got the answer of her prayer. Kaya yun po yung araw na nasagot po yung kanyang panalangin. For 10 days, 400 people got salvation. Kaya sa loob ng 10 araw, 400,000 katao yung naligtas. Even though she couldn't join any meeting, she continued to pray on the bed. Kaya kahit na hindi po siya makadalo doon sa pagtitipon na iyon, siya po ay patuloy na nananalangin doon sa kanyang higaan. So when we pray all together for one goal with one mind, like Galbanum, that is so beautiful prayer before God. Kaya kung tayo ay mananalangin na may isang layunin, isang kaisipan, katulad ng Galbano, iyon po talaga ay magiging napakaganda sa harapan ng Diyos. And another ingredient is a pure frankincense. Kaya yung isa pang kasangkapan, ito po yung purong kamanyang. The Bible says that is the sweet aroma. Kaya sinasabi po ng Biblia, ito po yung matamis na amoy. So it means when we pray, it looks so sweet and so beautiful in the eyes of God. Kaya ibig sabihin po neto, kapag tayo nananalangin, ito po yung napakatamis at napakaganda sa harapan po ng Diyos. So today we learn about the altar of the incense. Kaya sa araw na ito, napag-aralan po natin yung dambana ng handog na insenso. Prayer, through the prayer, we can connect with God. Kaya sa pamamagitan ng pananalangin, maaari po tayong makipag-usap sa Diyos. And through the prayer is the right or privilege of saved people. At yung pananalangin din po ay ito po'y pribilehiyo ng mga ligtas na Kristiyano. That's why we should always pray to God. Kaya dapat po tayong palaging manalangin sa Diyos. And we should believe the power of our prayer. At dapat din po tayong manalangin sa kapangyarihan ng ating panalangin. And we should pray all together with one mind. At dapat tayong sama-samang manalangin na mayroong iisang kaisipan. Tama po ba? Apo. Are you praying for coming summer retreat? Apo. Oh. So far, what's the total number? Invitee and brethren? 300? More than 300 already confirmed. They're sure to join the summer retreat. Is it fine? Nasa 317 na po yung mga nagpalista na makakadalo sa summer retreat. 317. 370? 70? 17. 17. 317. We have only 10 days, or almost 10 days. So until we start our summer retreat, let's pray more and invite more. Kaya meron na lamang po tayong 10 araw bago yung summer retreat. Kaya sama-sama po tayong manalangin at maghanda para po dito. So if we invite 2 or 3 persons more all together, we can reach our goal, 500. Kaya kung ang bawat isa ay mag-iimbita ng 2 o 3 na mga katao, ma-achieve po natin yung may sasakatuparan po natin yung ating goal. But that is not the end. Pero hindi po ito yung katapusan. Until our invitee really gets salvation and abide in the church, we have to continue to pray. Hanggang sa yung ating mga naimbitahan ay maligtas at makapanatili sa iglesia, dapat po tayong patuloy na manalangin. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po ay manalangin.